Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli sa inyo para po magkomento dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pagpapalit po. Handa raw pong pumalit ng ating Vice President kung sakali po na matanggal sa kapangyarihan ang gobyerno magnanakaw at may bisyo pa na pulburon umano. Tama naman eh. Kaya nga natin binotong Vice President si Sara eh. Dahil anytime ay handa siya at siya po talaga ang papalit. Yan po ay nasa konstitusyon. Ano pa ba ang issue dyan? Pinalalaki lang po nila yung issue na kung sino ang papalit. Meron pang pinakakalat na si Ramon Ang. Meron pang pinakakalat na si Tito Soto. Mga kabayan, wala naman po sa konstitusyon yon. Di ba? Nasa konstitusyon natin, ang Vice President ang papalit. Hindi po ba siya kauna-unahan? Ito pa, pakinggan po natin ang balita at nilalagyan lang po nila ng issue. At komentuhan po natin. Kung dati no comment, ngayon diretsang sinabi ni VP Sara Duterte na handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos kung kakailanganin. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ng pagkakaiba ng mga payag ni VP Sara nung linggo at ngayong araw. Jiggy, noong linggo nang tanungin natin si VP Sara kung handa siyang maging Pangulo, ang sabi niya ayaw niya sumagot dahil baka magkagulo. Pero kanina muling natanong si VP Sara sa isang event dito sa Davao City and this time ang sabi niya alam niya ang kanyang mandato bilang Vice Presidente. Alam din daw niya na siya ang nasa first line of succession at handa siyang gampanan ito. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Yan. Totoo po yun eh. Di ba? Ano po ba issue ron? At pinalalaki pa po nila, di ba? Kasi nga, kung ano-ano pa po ang sinasabi nila na kesyo ganito, ganon. Dahil meron din daw po issue na korupsyon. At sinisiraan pa nila ang Vice President, hindi ba? Sinasabi pa kung ano-ano pong paninira. Di ba? Sinisiraan nila yan eh. Na talagang kasing ayaw nilang bumalik ang isang Duterte na naman sa Malacanang. Pero tayo po na naghahanap po ng hustisya, lalong-lalo po sa ginawa nilang malawakang korupsyon. Daan-daang bilyon po ang ninanakaw taon-taon sa ating bansa. At trilyon po pag sinuma mo ang ninanakaw po nila. Magmula po sa baba hanggang sa itaas, trilyon po ang nananakaw sa ating bansa. Magugustuhan mo ba na manatili sa kapangyarihan yung nakaupo ngayon? Hindi ba? At hindi po issue ng Vice President ang upo. Kung ang tatanungin po ay katulad ni Kamanong at majority ng Pilipino at mga kababayan nating mga OFW, mas gusto namin sa panahon ngayon, sa nakikita namin na kami hirap na hirap, nilagay kami sa kahirapan ng gobyernong ito, nagkakamatay pa kami sa kanilang proyekto, mas gugustuhin namin na isang Vice President Sara Duterte at may dugong Duterte at Duterte kung magtrabaho, mas gugustuhin namin siya ang manungkulan kisa sa mga magnanakaw na mga kaalyado nila umano at meron pa mga oligarkiya na binabanggit nila. Di ba? Bakit hindi nyo paupuin yan? Bakit? Sanay na sanay kayong magbendalo? Kalokohan yan. Hindi po ba? Kaya dito po, yan, no? Pati ang Vice President, handa yan anytime. Hindi big issue sa kanya yan. Dahil yan ang mandato niya. Mandato niya yan. Lalo ngayon, malapit nang lumubog ang bangka ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ating. Malapit nang lumubog. Kaya nga lang hindi lumulubog ng tuluyan
dahil po nananatili pong bulag, pipi at bingi ang mga general, karamihang mga general ng AFP at PNP. Ang suporta po ay nahandun po sa tinatawag na napakaraming ninakaw umano sa ating bansa at tinatawag pa ng kapatid na bangag at bongit. Di po ba? Kaya lang nananatili yan dahil sinusuportahan pa ng maraming mga general, lalong-lalo sa AFP. Hindi po ba? Pero ang Vice President, anytime, no question asked, siya, handang pumalit yan at magugustuhan niya ng taong bayan, lalong-lalo ni Kamanong. Bakit po? Diyan na po magkakaroon ng tamang investigasyon ng korupsyon. At malaking porsyento po na maibabalik po ang mga ninakaw nila sa atin. Ang ating mga buwis, pati ang mga inutang nila, ay maisusuka po nila yan. Pagka ang Vice President po ang naging presidente ng bansa, kayang-kaya niya pong habulin yan. Wala po siyang pagtatakpan. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga ninakaw na pumuputok ngayon ng pamilya Marcos Romualdez. Hindi po ba? At napakaraming congressman at senador. Di ba? At pati ang baba. Imposibleng hindi rin nagnanakaw si gobernador, si mayor, si kapitan. Di ba? Pati nga raw po mga SK ngayon, nagnanakaw na rin umano eh. Pati nga raw mga barangay tanod. Ibang klaseng buhay ano. At grabe po ang ginawa nila sa ating bansa. Hindi lang po korupsyon. Pati po ang pulburon. Laganap na naman sa buong bansa. Kung yung dating presidente nga, dating vice president nga, yung dating vice president na si Leni Robredo, nagrereklamo po. Di ba? Nagrereklamo sa kanyang sa Naga. Mayor siya ng Naga yata. Sa Bicol. Di ba? Talamak na talamak daw po ang droga ron, ang pulburon. Bakit po? Pati daw po mga high school pa lang High school pa lang tumitira na ng pulburon. Nakita niyo po? Kaya po mas gugustuhin po natin. Dahil kahit papaano po, pagka po ang Vice President na pong naupo, ay magtitiwala ulit ang mga investor. Magbabalik na naman po ang mga investor sa bansa. Ngayon po, sino magtitiwala sa ating bansa na ang Pangulo ngayon bangag, gumagamit ng pulburon ayon sa kanya kapatid? At grabe ang korupsyon niya. Issue ng korupsyon niya. Mismo siya kasama. Sige nga, sino magtitiwala? Kaya nga, bagsak ang ekonomiya natin Walang pumapasok na malalaking investment o investor sa ating bansa. Gugustuhin ba natin? Sige nga, na magpatuloy ang ganyang panunungkulan? Puro korupsyon? Walang pagmamahal sa bansa. Makasarili. Dahil puro pagnanakaw ang ginawa, puro pang sariling interes. Mas gugustuhin namin anytime, handa yan ang Vice President. At gustong-gusto namin maging presidente ngayon yan dahil para mahabol na po ang lahat ng magnanakaw na namantala sa pera ng bayan. Dapat nga matagal na Matagal na sana ang presidente yan kung si Kamanong ang tatanungin. Kaya nga lang po, tulog at pipi at bingi ang mga nagsinasabi naglilingkod sa atin at talagang serbisyo pati ang ating kapirahan ay babantayan. Hindi lang ang ating seguridad, pati ang ating kapirahan ay babantayan sana nila. Ito po mga men in uniform natin, nakakakati po ng tenga, mga kaubayan, nananatiling matulog, pipi at bingi, at bulag, mga kaubayan. Bulag po sa korupsyon at sa issue ng pulburon. Yan po mga kaubayan, kung si Kamanong po ang tatanungin, anytime, walang alinlangan, mas magaling na magiging presidente ang Vice President dahil siya po unang-una, napakarami na po niyang nagawa, achievement. Nakita naman po natin kung paano siya manungkulang Vice President. Kahit kinikitil ng kanyang pondo, ay nagagampanan po niya
Kaya nga napakarami niyang satellite. Magmula po Luzon, Visaya, Mindanao, ang kanyang Office of the Vice President satellite ay nagpapangsyon at nakakatulong kahit kinikitil lang kanyang pondo. At nakita naman po natin ang kanila pong paglilingkod sa probinsya po at bayan niya sa Mindanao, sa Davao City, ay maunlad, maayos, malinis, at safe na lugar o safe na city sa ating bansa. Hindi po ba? Meron na po siyang credential, magaling maglingkod, diba? Masipag, maasahan. Di po ba? Ngayon po, ano po ang achievement para sabihin po natin na magaling ang nakaupo ngayong presidente? Ano po achievement? 2 billion a month ang kailangan ibigay sa kanya? Achievement? 2 billion a month? Grabe, yan ang mga achievement. At ano pa achievement? Kargado ng pulburon at coke. Unbelievable. At hindi lang siya ang mga achievement na binigay sa atin, pati pinsan at anak. At napalaking porsyento sa Kongreso at Senado, sa House of Representatives, ang mga magnanakaw. Yan ang achievement na binigay sa atin. Mga kabayan, napatayin tayo sa proyekto nila. At gutumin. Maghirap tayo ng husto. Grabe, yan ang mga achievement na binigay sa atin ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang kinu-question pa nila, mga kababayan. Ginagawa pa nilang issue ang pagpapalit o handang pumalit sa pwesto. Alam naman po natin yan. Hindi naman po tayo bobo at gago at tanga para hindi natin malaman na anytime talaga ang Vice President ang uupo. Hindi po ba? Dahil nasa konstitusyon natin yan. Kaya lang itong media, nagbobobobohan lang, nagtatanga-tangahan lang. Nagiging gago lang umano dahil po sa pakinabang yata. At syempre, hindi nila magugustuhan na makabalik ang mga Duterte dahil pati po ang kanilang kumpanya ay kailangan na po istrikto na kailangan magbayad ng tamang buwis. Hindi po ba? Pati ang mga oligarkiya. Kaya po hindi lang magugustuhan yan. Hindi ba? Lalo-lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mali at syempre nandadaya ka ng iyong buwis, talagang hindi mo magugustuhan ng mga Duterte. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po sa paggawa. At syempre po yung dasal po natin sa ating po mga sarili at sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte na lahat po tayo ay maingatan sa kapahamakan at ang Vice President at ang dating Pangulo Duterte. At madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At isama rin po natin sa dasal ang ating bansa na matapos na po ang mga kawalanghiyaan at kademonyohan po nila na ginagawa po sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po sa muli. Paalam. Bye-bye.